and it keeps on getting worse. The stock market continues to crash. So kanina nag-crash ulit yung S&P 500. Tsaka yung maski yung Nasdaq 100. So day by day, palala ng palala yung ginawa ni Donald Trump. Yung kanyang reciprocal tariff. And because of this, I expect next week susunod ulit dyan yung PSCI. Kahapon Friday actually, nag-down na siya, gumawa siya na siya ng reaction. And I think mas magre-react pa siya next week. So feeling ko mas madugo yung stock market next week. Kasi yung ibang investor, dinadigest pa nila yung mga information. Diba? Siguro hindi pa nakapagbenta. And maski yung ibang mga institutional and fund managers, baka kakagaling lang nila ng bakasyon, ganon. And binabasa lang nila yung news this weekend. Baka next week pa sila magbenta. Okay? And baka mas lumala pa yung stock market crash na nangyayari ngayon globally. Di ba? Hindi lang sa US. Globally. Kasi itong ginawa ni Donald Trump, hindi na lang siya basta China, Hindi na lang siya trade war with China. Naging na siya, trade war with the world. So makikita nyo unti-unti nagre-react na yung ibang countries na nabigyan or naslap ng tariff. One of them is Vietnam. Di ba? Nandami dyan manufacturing ng US. Especially yung kanilang mga retails, yung mga Nike, ganon. So nag-give up na sila and ready daw sila na i-zero yung kanilang tariff. As long as ganon din yung gagawin ng US. Meanwhile, yung ibang ginagawa is retaliation. So ayaw nila magpabuli. And unti-unti, gumagawa na rin ng adjustment yung ibang country. Ayan Europe braces for flood of Chinese goods after US tariff. So obviously, ibang bansa, maghanap na yun ng iba nilang trading partner. Diba? And then ito rin yung sinabi ko on my previous video, yung possible implication ng ginawa ni Donald Trump na siguro baka hindi nila na-foresee is eto yung possible na i-boycott na lang yung US goods, Anong trade war pinagsasabi nyo? Anong bayaran ng tariff? I-boycott na lang namin yung US goods. Diba? Yan yung possible nilang gawin. So now, dito na tayo sa ating topic for today, which is still yung epekto nung ginawa ni Donald Trump, yung kanyang tinatawag na reciprocal tariff, which is basically a trade war against the world. Kumbaga, itong ginawa niya na to is pa lang to, warning shot. And yung mga bansa, nakadepende na kung may pag-negotiate sila or gagawa ng retaliation. Kumbaga, yung tariff na to, ginagawa to ngayong leverage ni Donald Trump para gumawa ng negotiation, di ba, sa kanyang mga trading partner na maybe ba mag-benefit yung USA, America. So, ito yung update ng year-to-date performances na makikita nyo. Di ba? Yung mga previous green na nakikita nyo over the past few weeks on this Excel, lahat nag-red na. Ayun, di ba? So, pinamalala pa rin syempre is the Nasdaq 100, Actually, nasa bear market territory na sila kapag ang usapan mo is from peak to current or year-to-date, negative, almost negative 22%. Considered na yan as bear market. So, sila yung mas nagde-decline kasi nga overvalued yung index na yan. Mga US big tech companies na sila yung nag-rally in the previous years. Sila yung mga nag-initiate ng bull run sa US market for the past 2 years na syempre kapag nagkaroon ng correction, sila yung unang magbababaan. Ang second worst performer na is no other than the US market, S&P 500. Negative 13%. So nasa na rin sila correction territory pa lang. Baka next week mapunta na sila into bear market territory. So from the top, they are down negative 17%. So 3% na lang considered na sila on a bear market territory.
Yung Vanguard, Total World, na ang ganda ng performance niya beginning of this year. Siya yung kulay green. Meanwhile, kulay red yung US. Ngayon, nag-red na rin siya. Goes to show you na naapektuhan lahat ng lahat ng markets sa buong mundo. Even the emerging tsaka international. Remember, kulay green lang tong dalawang to last week. Ngayon, with just a single news about Donald Trump, yung reciprocal tariff, nag-swing sila agad into negative territory. And maski ito, di ba, yung Southeast Asia ETF, last week parang medyo flattish pa siya eh. Ang problema kasi, a lot of the US manufacturing, di ba, situated yan sa Vietnam, Thailand, Malaysia, ganon. Maybe some Indonesia. Lahat sila napatawan ng tariff eh. So talagang magre-react yung markets nila doon. So actually, ina-outperform na ngayon ng PSCI yung Southeast Asia. Pero feeling ko sa Monday magda-down to ng matindi yung ating PSCI. We'll see. Ngayon kung hindi siya magda-down ng matindi, maybe because nakikita na yung PH market is hindi siya ganun ka-dependent sa sa pag-export sa US market tulad nung pinakita ko on my previous video. Meanwhile, yung ibang Southeast Asia, di ba? Vietnam, lalo na yan, Vietnam tsaka Thailand. Madami dyan mga manufacturing talaga ng US, di ba? Diyan nila in-exploit yung cheap labor para mapag-squeeze out ng mga additional profit yung mga US corporation. Kasi nandyan mas friendly yung yung business environment para sa manufacturing ng mga US plant. So sa ngayon, lahat sila puro pulado na. Okay. Ang green na lang is yung aking personal dividend retirement portfolio. I'm still on the green pero next week I believe babagsak din to, no. Babagsak to maybe around less than 5%, mga 3%, 2% siguro, mga ganun na lang. Next week kung mag-continue to, which is okay lang. As long as I'm outperforming a lot of the major indices, I'm good. So etong ngayon, etong fear and panic na nangyayari sa stock market, parang ganto lang din yung environment nung 2022. Except that magkaiba lang yung dahilan, pero yung panic tsaka fear parang laging it's almost always the same. Kung saan during that time makita nyo, di ba? Lahat kulay red Asia lang yung nag-green, 2.82%. Pero ang matindi, yung US market, including the world market, ang titindi ng mga red nila during that time. Meanwhile, yung portfolio ko during that time period is lang siya, konti lang yung dinown niya, a little bit flattish. So we'll see, baka ma-replicate ko ulit yung ganong klase ng performance, no. I-outperform ko ulit sila on the downside. Nasa ngayon, it seems yun yung nangyayari, no. So sa mga supporters ng aking channel na nag-member sa aking Patreon, recently merong write-up na ginawa about this Donald Trump reciprocal tariff uncertainty. What is my personal perspective about this one? And may kasunod yan, ulit ng write-up, yung sa tingin ko na ginawa ko noong 2022 na naging dahilan bakit na-outperform ko yung madaming indices, and parang yung 2022 naging preparation ko na rin yan para i-outperform ko ulit sila in the succeeding years, leading to the current year na 2025. Okay. And tulad lang sinabi ko on my previous video, di ba? Sobrang madami pang magde-develop, madami pang uncertainty, madaming possible na mangyari, and it's very hard to predict. So ngayon nakikita nyo yung yung behavior na ng iba't ibang bansa, di ba? Gumagawa na sila ng kanya-kanyang adjustment tulad nito, no? Europe. So sa halip na US, ay ang Europe long time na to eh. Long time ally ng USA, and yet pinatawan niya pa rin ng tariff. So based sa statement ni Donald Trump na nire-rip off daw yung US product by imposing higher tariff on US goods. Ibig sabihin pinapatamaan niya rin yung kanyang mga long time ally like Europe, no?
So Europe, di ba? Sa mga Chinese goods na lang sila bibili. Okay? Na contrary sa madaming netizen sa Pilipinas, pag sinabi mo kasing Chinese goods, no, ang unang isipin lagi ng karamihan is low quality, made in China, ganun. Actually, may mga high quality goods ang Chinese. Except that hindi sila napupunta sa Pilipinas. Bakit? Kasi third world country tayo eh. Paano mag-flood ng high quality Chinese goods ang Pilipinas kung walang bibili? Yung businessman nagagawa ng ganun, no? Mag-export ka ng high quality na goods sa isang bansa na wala namang bibili, di malulugi sila, di ba? The reason bakit na-flood tayo ng low quality na Chinese goods, yung sinatawag yung made in China lang, kasi nga third world country, yun lang yung kaya nating bilhin, di ba? Or yun lang yung kayang bilhin ng majority ng mga Pilipino. Di ba kasi nga arte, no? Chinese good. Made in China, yung pala, hampas lupa, di ba? Maarte kasi walang pambili, nagpupumilit na gusto nila mga made in USA. Wala kang pambili, hampas lupa ka, inarte ka pa dyan, di ba? So itong mga Chinese goods na to, dahil mas progressive yung Europe, for sure, mga high quality na Chinese goods yung pupunta dyan. Ganon yun. And then some adjustments na nangyari, makikita nyo na, Vietnam. Kasi yung laki nung tariff na papataw sa nila. Kasi ang daming dyan manufacturing ng US companies, no? Especially mga Nike, nandyan sila eh. Kasi ina-exploit nila dyan yung cheap labor force ng Vietnam. So si Vietnam, I think, ginawa niya to kasi gusto niyang i-save lang yung kanyang labor force, no? Kahit mag-slow down yung kanilang overall GDP, di na sila makakolekta ng tariff, no? Sa ngayon, magpapabuli muna siya hanggat di pa siya nakikita siguro ng adjustment. Kasi no choice naman siya eh. Di naman sila rich in OFW, di naman sila rich in BPO, ganon, content creator, virtual assistant. Maswerte Pilipinas kasi, di ba? We have so much OFWs around the world, nagpapadala ng remittances. Iba pa yung mga virtual assistant, BPO. Kaya nga masasabi ko is, itong nangyayari ngayon, parang ang nagbe-benefit pa nga is Pilipinas kahit wala tayong ginagawa. Ang potential na magbe-benefit dito kahit wala tayong binabago sa ating policy, blah blah blah, is the Philippines only because we are consumer-driven economy. Hindi tayo masyadong nagre-rely sa mga manufacturing ng US. Yun nga lang, no, kapag naglabas ng bagong iPhone, expect mas mahal yun compared sa bili nyo dati, di ba? Yung mga branded na US product. Magiging mahal sila, okay? Nasa sa'yo na yun kung bibilhin mo, di ba? So, etong si Vietnam, nag-bow down, nakipag-renegotiate. Meanwhile, yung China, ayaw nilang maipag-negotiate. In fact, recently, nag-impose ulit sila ng higher tariff, di ba? Inislap din nila ng higher tariff ang US. Siyempre, next week, we'll see kung anong gagawin ng US for sure, di ba? Based on that reciprocal adjustment na formula nila, ibig sabihin, mag-adjust ulit yung yung ipapataw nila sa China, di ba? Every time na nagre-retaliate yung yung isang bansa, automatically magre-retaliate din sila, okay? And then ito yung possible talaga na sumira sa US, no? Yung massive boycott ng US goods. Kunyari, wala nang bumili ng iPhone, di ba? Iyak na yung Apple nun. Walang gusto mong bumili ng Tesla. Actually, walang bumibili ng Tesla eh. Talo na siya sa market share. Ang mas binibili ng karamihan ngayon is BYD, which is a Chinese manufacturer. Kasi mas mura yung mga binibenta niya na electric vehicles. So, lahat ng US goods or US hardware products na may mga alternatives naman dyan, possible ma-boycott lahat yun. And yun na nga ba yung sinasabi ko about unforeseen circumstances. Kunyari ngayon si Apple, no? Dati, todo praise si Warren Buffett dyan kasi mayroon daw matindi-tinding ecosystem ang Apple. Mahirap tibagin, di ba? Mahirap i-penetrate yung kanyang market, di ba? Hindi mo naman kailangang i-penetrate yung ecosystem niya. Di mo kailangang i-penetrate yung market ng Apple para lang pabagsakin yung Apple.
Ang kailangan mo lang is reciprocal tariff. Something na kapag gumagawa ka ng analysis mo in the past about Apple stock, hindi mo ma-factor in yan eh. Hindi mo may sasama yan sa analysis mo eh. Who would have thought nagagawa ng ganito si Donald Trump, no? Reciprocal tariff. Ito yung mga tinatawag na unforeseen events, unforeseen circumstances. Kaya, it's always very dangerous na gawa ng concentrated investing. Kaya makikita ko ngayon yung Apple, ayan no, siya yung isa sa mga biggest loser ngayon sa stock market. Kasi with that simple reciprocal tariff na policy, pwede niyang patayin yung business ng Apple, no? Hindi niya kailangan ng competitor na pumatay sa mismong business niya. Massive boycott lang ng US product, mamatay na to, di ba? Another one na potentially boycott is yung Nike, di ba? Ayun, Nike product. Na actually before this reciprocal tariff, natatalo na sa market share ang Nike, no. Nag-slow down na yung kanilang dominance, yung kanilang revenue growth. Kaya makikita nyo before the reciprocal tariff news, bumabagsak na siya ng bumabagsak. And with this reciprocal tariff na gagawin ni Donald Trump, mas lalo pa tong lalagapak syempre. Kasi yun yung gawain ng Nike, ang mag-build ng madaming manufacturing sa iba't ibang lugar kasi nandun yung cheap labor force, di ba? Ngayon kung wala na silang access on cheap labor force, yari na sila. So yung dating retail brand na nagdo-dominate, dahil hindi mo pe-predict yung future, dahil hindi mo pe-predict yung madaming events, di ba? Pag tutulog-tulog ka sa pansitan, maaaring ma-wipe out ng mga ganitong klase ng events yung portfolio mo, especially kapag gumagawa ka ng concentrated investing. Kasi kunyari, tingin mo dati kay Nike. Nike, strong brand. Lahat ng athlete, modern day athlete, ine-endorso yan. Meron silang malaking competitive advantage, blah blah blah. Buy and hold forever. Di mo pa rin masasabi, di ba? Ang bottom line dyan is you cannot predict the future. Huwag kang magmamagaling lagi. Huwag kang magpapaka-genius lagi na parang lahat ng ina-analyze mo, di ba? Tatama, ganon. Always manage your risk and mag-invest ka lagi na parang hindi mo lagi alam yung ano yung mangyayari sa future, na may mga laging surprises na possible mangyari. Pag ganon yung nasa mindset mo, mas irerespeto mo yung risk. And dahil mas nirerespeto mo yung risk, mas mamamanage mo siya ng tama. Therefore, kapag gano'n, no, kapag ganito na pulo-pulado, di ba, makatulog ka ng matiwasay. Yun yung importante. Kapag nakatulog ka ng matiwasay, mas makapag-execute ka ng magagandang investing decision.